Labis ang pag-aalala ng ilang mangingisdang Pilipino na hindi na sila makakabalik sa Sabina Shoal kahit nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kasunod dyan ang panibagong insidente ng pangaharas ng China Coast Guard doon. Nakatutok si Joseph Morong. Mula sa Quezon, Palawan, mangingisda sana ang grupo ni Arnel sa Sabina o Escoda Shoal pero ito ang tumambad sa kanila. Mga taga-China Coast Guard na humarang sa kanila na makapasok sa bahura kahit nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dinikita na raw ang kanilang bangka hanggang sa tuluyang maitaboy. Nangyari ito noong October 12. Bago, baba sila ng red, dalawang speedboat. Binangga-bangga kami, binangga-bangga talaga yung kapit namin kasi gusto nila na palitin kami. Hindi raw bababa sa 15 mga barko ng China ang nandoon. Ang laki-laki ng species namin, hindi kami doon talaga, hindi kami nakapasok doon dahil yun na talaga. Ayaw na talaga papasukin daw sa kanila na daw. Wala kami nakitang barko sa Sabina, Pilipinas. Chinese Coast Guard lang po lahat doon. Ang Sabina o Escoda Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas dahil 140 kilometers lamang ang layo nito mula sa Palawan. Sinubukan itong bantayan ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng paglalagay ng BRP Teresa Magbanwa para magbantay doon. Pero noong Setyembre, ipinulaut ito dahil sa kalagayan ng mga crew nito, kawalan ng pagkain at masamang panahon. Kasunod rin ito ng dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China. Nag-aalala ngayon ang mga mangingisda tulad ni Arnel kung makababalik pa sila sa Sabina Shoal. Nanawagan po ko sa gobyerno natin na sana makita naman nila ang mga pinanggagawa ng mga hindi naman taga rito. Sa atin naman yung lugar na yan. Ang sabi ng Chinese Embassy, ang Escoda Shoal o tinatawag nilang Shanbinjiao ay bahagi umano ng kanilang Nansha Chundao o Spratly Islands na kanilang inaangkin. Ayon naman kay AFP Western Command Commander Vice Admiral Alfonso Torres Jr., iimbestigahan nila ang pangyayari. Tiniyak din niyang palaging nasa West Philippine Sea ang Westcom at agaran daw aaksyonan ang mga ganitong insidente. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Negative madalas ang naiisip ng ilan pag pinag-usapan ang radiation. Pero maraming practical na gamit yan at kabilang sa pinag-aaralan ay ang tulong niyan sa recycling. Tara, let's change the game! Ang radiation madalas naririnig bilang origin story ng mga comic book superheroes. The Hulk yarn? Pero syempre, fiction lang yan dahil ang radiation tech napakaraming gamit. Pwede ring makatulong sa plastic recycling. Tara! Ang DOST Philippine Nuclear Research Institute, pinag-aaralan ang paggamit ng post-radiation extrusion para sa plastic recycling, led by Dr. Jordan Madrid and in partnership with DOST ITDI at Envirotech Waste Recycling. Layo nilang gamitin ang radiation tech para ma-improve ang compatibility at mapatibay ang recycled material mula sa plastic waste. Ang mga produkto na gawa sa recycled plastics mula sa mga plastic waste ay mas mahina kumpara sa mga produkto na gawa mula sa virgin plastics. Ngayon, dito nagsimula yung idea na bakit hindi natin gamitin ang radiation technology bilang isang green at efficient na technology. Ang radiation kasi, kayang i-breakdown at baguhin ang molecular components ng plastics. Ang mga chemical reactions na ito ay ating magagawa nang hindi tayo gumagamit ng mga chemical initiators at hindi tayo gagamit ng mataas na temperatura. We got a special look sa electron beam irradiation facility kung paano sinasagawa ang pag-irradiate ng recycled plastic pellets. Yan mga kapuso, swerte tayo kasi pinasilip din sa atin itong accelerator vessel kung saan nagpo-produce o napo-produce ang electron beam. Pagdating sa baba, doon na niya binubuga yung radiation. Pagdating sa recycling, hindi basta-basta ang nakukumbine ng plastic dahil magkakaiba yung composition nila. At para makumbine natin sila effectively, idadaan natin sila sa electron beam irradiation. Ang electron beam na gamit namin ay isang tipo ng ionizing radiation. Babaguhin niya ang chemical structure ng polymer. After 7 minutes, tapos na po ang proseso. Parehong-pareho lang yung itsura. Pero yung molecular structure niya, nagbago na.
Ito na ngayon yung tutunawin natin at i-combine sa ibang plastic waste para maging bagong materyales. Tulad ng plastic tiles, lumber, at plastic bricks. May benepisyo dahil mas maraming kombinasyon ng plastics ang ating pwedeng ma-recycle. Mga kapuso, isang paraan para magamit ang radiation technology, this time to solve our plastic waste problems. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Bago pa ang bagyong Nika, matinding pinsala na ang iniwan ng bagyong Marce sa Cagayan, lalo sa Sanchez Mira kung saan naglandfall ang bagyo. Para maibsan kahit paano ang epekto ng bagyo, naghatid ng tulong doon ang inyong Kapuso Foundation. Hindi pa man nakakabangon sa bagyong Christine at Leon, bagsik ng bagyong Marce naman ang hinarap ng mga taga-Cagayan. Pati nga ang COVID court na nagsilbing evacuation center sa barangay Namuak, Sanchez Mira, hindi nakaligtas at natukla. Sariwa pa raw para kay Ninita ang trahedyang nangyari sa kanila. Akala namin safe kami dito pero noong dumating na yung pinakamalakas na bagyo, basa lahat mga tent namin. 1 minute na pag-alis namin ma'am, bumagsak na yung semento at saka yung ilaw at bubong. Ang ilang residente naman sa bayan ng Bag-aw, sa kalsada na dinala ang mga gamit para lang maisalba. Si Merna, mga yak-niyak pang ikinuwento ang epekto ng magkakasunod na bagyo. Yung bahay namin kahit malaki, pero walang-wala kami. Nabalitaan ko na may pararating na bagyo, inayos yung gamit namin, maisalba. Ang GMA Kapuso Foundation kasama ang ating volunteers, agad nag-repack ng food packs. Naipamahagi natin ito sa 8,000 individual sa bayan ng Bag-aw, Sanchez Mira at Pamplona, Cagayan. Salamat na lang ma'am yung binigay niyo. Kasi yung mga bigas namin, bumibili kami pag meron kaming nakita. Ngayong araw, ramdam na rin sa probinsya ang malakas na hangin at ulang dala ng bagyong Nika. Sa mga nais tumulong sa mga kapuso nating apektado ng bagyo, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metro Bank Credit Card. Mga kapuso, sa mga naghahanda naman para sa Kapaskuhan, magbubukas po muli ang Noel Bazaar sa Okada, Manila sa November 15, Biyernes po yan. Ihanda na ang inyong shopping list dahil maraming discount at saka mga giveaway ang handog ng mga merchants. Mag-feel like a star naman sa Celebrity Ukay-Ukay booth ng GMA Kapuso Foundation. Mabibili kasi dito ang mga pre-loved items ng ilang Kapuso stars at personalities. At kabilang dyan, ang aking mga simple but elegant dresses na isinusuot dito sa 24 oras. Kaya save the date and experience the Christmas magic at the Noel Bazaar. Kinumpirma na ni Ai de las Alas na hiwalay na nga sila ng mister na si Gerald Sibayan. Idinitalya niya rin ang mga dahilan kabilang ang hinihinala umano niyang third party. Makichika kay Nelson Canlas. Ngayon, ang tanong, kayo ba ng iyong asawa na si Gerald Sibayan ay hiwalay na? Oo, hindi. Oo, Ama. Hiwalay na kami. Kaya ko to. Nung last month pa, sa panayam ni Boy Abunda sa Fast Talk kanina, emosyonal na kinumpirma ni Ai de las Alas ang hiwalayan nila ng kanyang asawang si Gerald Sibayan matapos ang 10 taon. October 14, na nag-chat siya sa madaling araw dito sa Pilipinas na, yun nga, sinabi niya na gusto niyang magkaanak and hindi na siya happy. So, medyo confused ako and shocked and ba't ngayon? Bakit ngayong oras na to? Bakit sana hintayin mo man lang ako makauwi sa Amerika?
Bilang lang daw sa daliri ang mga panahong nagkaroon sila ng diskusyon at di rin nagtalo kaya nagulat daw si Ai. Alam naman niya na bago niya ako pakasalan na hindi naman na ako magkakaanak. But Ama, I really tried my best kasi meron kaming in vitro. Kahit mahina yung eggs ko, tinatry ko na ano ba yung tawag doon? Mag-IVF. Meron pa kaming isa, si Gold. Meron pa kami isang embryo eh. Sabi ko sa kanya, pag nagkapera kami, surprise ko sana siya. Siguro yun yung nag-trigger sa kanya na ayaw niya ng surprise. Sa usapin naman kung may third party sa hiwalayan. Di ba ang mga asawa, malalakas yung mga Ako, ramdam ko meron. Gut feel. Kasi Ama, nung 2019, nag-cheat na rin siya noon. Nung 2019. So, parang yung may trust issues na ako. Mensahe ngayon ni Ai kay Gerald. I wish you well. Kasi sa 10 taong pinagsamahan natin, in fairness naman to you, naging good husband ka naman. And siguro, ganun talaga buhay. Basta sana maging masaya ka na lang. And I wish you all the happiness na hinahanap mo. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig o reaksyon ni Gerald sa mga revelasyon ni Ai. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. May inaasahang malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas. 2 pesos and 10 centavos kada litro ang itataas sa presyo ng diesel. 1 peso and 50 centavos naman sa gasolina, habang 1 peso and 20 centavos sa kerosene. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya ng langis. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, kabilang sa mga dahilan ng taas presyo ang epekto ng bagyo at panibagong interest rate cut sa Amerika at nabinbin ng mga plano na taasan ang OPEC Plus production. Muling nagbuga ng abo ang bulkang Canlaon kaninang umaga. Sa tala ng PHIVOX, umabot sa 500 metro ang taas ng ibinugang material ng bulkan mula sa crater. Mas mataas sa kalahati ng Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa mundo. Mula po kahapon nakatatlong buga na ng abo ang bulkan. 25 naman ang naitalang volcanic earthquakes o pagyanig. Nananatili pa rin ang alert level 2 sa bulkan at posible ang phreatic eruptions. Bawal pumasok sa 4 na kilometrong palibot ng bulkan o permanent danger zone. Bawal ding dumaan ang anumang aircraft malapit sa bulkan. Nakasaysayang tagpo ang pinanday ngayong 11/11 o November 11 para ihati ang pinakamalaki, pinakamalawak, pinakakomprehensibo at pinakamapagkakatiwalaang coverage sa 2025 midterm elections. Sa pangunguna ng GMA Network, nakipagkapit-bisig ang COMELEC at halos 50 organisasyon mula sa media, election watchdog groups at academic institution para magbantay alang-alang sa katotohanan at sa bayan. Inilunsad muli ang kampanyang Dapat Totoo upang igit naman ang halaga ng pagiging mapagbatyag at mapanuri kontra maling impormasyon at para magabayan ang mga botante. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Maaasahan kami sa laban kontra fake news. Ilang buwan pa lang ang nakalilipas ng pandayin ng GMA at ng halos 60 partners ang kampanya para labanan ng fake news. Ngayong eleksyon 2025, sa gitna ng banta ng fake news at maling impormasyon na layong manlito at manlinlang sa mga botante, mas lalong kailangang matiyak ang paghahatid ng makabuluhan at mapagkakatiwalaang balita. Kaya sa pangunguna ng GMA Network, isang panibagong pagsasanib puwersa ang sinaksihan para lalong palakasin ang ating pagbabantay, alang-alang sa katotohanan at sa bayan. Sa kabuuan,
49 na organisasyon ang nakipagkapit-bisig sa GMA Network. We come together once again to deliver an election coverage that is not only the most comprehensive, but also conforms to the highest standards of honesty and integrity in a manner beyond reproach. Para sa GMA Network Incorporated, lumagda si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalo, Senior Vice President and Head GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, First Vice President for Public Affairs Ianesa S. Valdelion, First Vice President Radio Operations Group Glenn F. Aliona, President and Chief Operating Officer GMA New Media Inc. Dennis Augusto Kaharian, First Vice President GMA International Joseph Jerome T. Francia. Katuwang din natin ang GMA Kapuso Foundation. Para sa Commission on Elections o COMELEC, naroon si Chairman George Erwin Garcia. Katuwang din natin ang ating partner sa telecommunications industry, ang PLDT at Smart. Kasama rin sa pagbabantay ngayong election 2025 ang ating mga election watchdog groups na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, at Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Partner din natin ang mga respetadong media group sa bansa, ang Inquirer Group of Companies, kabilang ang Philippine Daily Inquirer at Inquirer.net, ang Manila Bulletin, Manila Times at Manila Standard. Gayon din ang Catholic Media Network, Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, Manila Overseas Press Club at Philippine Entertainment Portal. Ang mga respetadong academic institution kasama nating tututok sa election 2025, ang University of the Philippines Diliman at Ateneo de Manila University, De La Salle University at University of Santo Tomas, University of the Philippines Los Baños at Polytechnic University of the Philippines, at AMA Education System, at National University, University of the East, at Arellano University, Colegio de San Juan de Letran, at De La Salle College of St. Benilde, Emilio Aguinaldo College, at Jose Rizal University, Lyceum of the Philippines University, at Mapua University, San Sebastian College Recoletos, at University of Perpetual Help System Dalta. Katuwag din natin ang ilang kolehiyo at universidad mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang Mariano Marcos State University, De La Salle Lipa sa Batangas, at Universidad de Dagupan, pati na ang Ateneo de Naga University, ang University of the Philippines Visayas, at University of St. La Salle Bacolod, Silman University, at University of San Carlos, University of San Agustin Iloilo, at Central Mindanao University, Holy Cross of Davao College, at Notre Dame of the Jangas University, Western Mindanao State University, at Notre Dame University sa Cotabato City. Kasama rin natin sa pagbabantay sa election 2025 ang Philippine Bar Association, Chamber of Commerce of the Philippine Islands, at React Philippines. Sumusuporta rin ng YouTube sa layunin ng GMA na maghatid ng komprehensibong pagbabalita sa election 2025. Together we are here to ensure that every Filipino, whether in urban cities or remote places in the archipelago, or wherever in the world he or she may be, has access to information that is comprehensive, timely, accurate, in order to make objective and empowered decisions at the polls. Everything is at stake in this election. Kailangan ng suporta ng lahat, lalong-lalo na yung mga kasamahan natin sa media, lalo na yung nagpapahatid ng katotohanan at tamang balita. Yan po yung advokasya natin at dapat kung ano yung totoo lang. Ngayong araw din inilunsad ang Dapat Totoo Election Advocacy Campaign upang igiit ang kahalagahan ng pagiging mapagmatyag at mapanuri sa naglipa ng maling impormasyon at magabayan ang mga botante ngayong eleksyon. Ngayong eleksyon 2025. Dapat Totoo! Ipinalabas din ang bagong bersyon ng Panata sa Bayan theme sa pakikipagtulungan ng ilang sparkle artist, kabilang na si Julian San Jose. Lahat ng ito para sa katotohanan
para sa maayos, malinis at mapagkakatiwalaang eleksyon para sa bayan at mamamayan. Ito ang Eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Mga kapuso, 44 days na lang Pasko na. Bilang pasasalamat sa inyong suporta, may inihandang sorpresa ang GMA Network. Mapapanood nyo na po matapos ang ating newscast ang inaabangang 2024 GMA Christmas Station ID. Ang handog namin yan, puno po ng saya, pag-ibig at pasasalamat, tampok ang ilang kapuso personality. Muli, ako po si Mel Tiang. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Sabay-sabay na po natin panoorin ang ating 2024 GMA Christmas Station ID.